Sa video natin ngayong araw mga ka-agri is i-update naman po natin itong ating mga alagang native na baboy. So sa ngayon po ang bilang ng ating mga native na baboy ay nasa 6 po. So hindi po naging ganun kaganda yung ating pagpaparami noong nakaraang taon, noong 2023. So mayroon lang po tayong naging isang anak ng ating native na baboy. Pero at least meron pa rin po mga ka-agri. And sa ngayon naman mga ka-agri is mayroon tayong dalawang buntis na inahing baboy na inasahan nating mga anak or manganganak ngayong April. So ito po yung isa. So mauna po siguro ito. And mahuli lang ng mga 2 linggo ito dahil late po itong nasampahan. And nasasampahan naman po siya nung una mga ka-agri. Kaya lang mukhang may defect itong ating barako na to. Kaya ito po ay kakatayin na natin sa August. And ngayong taon mga ka-agri is talagang umaasa tayo na tayo po ay makakapagparami ng ating mga alagang native na baboy. So lalong lalo na ngayon is medyo napag-aralan din natin yung sitwasyon or yung mga may konting napag-aralan din tayo sa ating mga alagang native na baboy sa ating mga nakaraang experiences. So sa ngayon mga ka-agri is kung makikita nyo ay may pinakain tayong mga gulay. So yung mga gulay na po yan mga ka-agri is binibigay po sa atin dun sa mga nagtitinda dun sa may palengke. So may isa pong nagbibigay sa atin na hindi naman po siya bulok mga ka-agri. Hindi pa siya totally na bulok. Yun nga lang ay hindi na po maganda sa paningin ng mga mamimili or hindi na po siya pwedeng ibenta. So maganda po yun at binibigyan tayo para naman po hindi tayo umasa lang sa darak dahil medyo may kamahalan na rin po yung darak. Kaya maganda po na may nagbibigay na po sa atin ng mga gulay na mga pasirana. And ang isang ginagawa pa natin mga ka-agri is nagtanim po tayo ng maraming Madre de Agua and kangkong. Meron na rin po tayong tinanim na kamote. And yung fish pond natin sa baba mga ka-agri is tinanggalan na rin po natin ng tubig dahil gusto po naming ibalik yung aming azola. So magtatanim po ulit kami ng azola, magpaparami para po talaga mabawasan yung ating konsumo or pagbili ng mga darak. So talagang may kamahalan na po mga ka-agri. Kaya lahat po ngayon is gagawan natin ng paraan para naman po mapababa yung ating pagkonsumo sa darak. And sa ngayon mga ka-agri is nakikita nyo naman gustong gusto nila. And magaganda naman yung katawan nila. Kahit na hindi tayo masyadong umaasa sa darak ngayon. Pero may darak pa rin tayo mga ka-agri pagka yung wala tayong makuhang gulay. So kaya ang ginagawa natin ngayon is talagang nagtatanim tayo mga ka-agri ng alternatibong ipapakain sa ating mga native na baboy. And then nandito rin po yung dalawa mga ka-agri. So sabi ko nga kanina is nasampahan na po itong isa, yung dating nanganak. So ang problema na lang dito mga ka-agri is lalagyan na lang natin ito ng konting fencing yung bahay nila. And nag-start na rin po tayong maglagay ng yero doon sa kabilang side. Dahil nga makulit itong maliit na native mga ka-agri, yung anak, labas pa rin siya ng labas. So, and ang isang kulang pa dito mga ka-agri is itong kanyang bubungan. So, March na ngayon, mga ilang buwan na lang is magtatag-ulan na. Kaya isingit-singitan natin ng time para matapos na tong bubong mga ka-agri. Dahil nga sa sobrang busy natin, marami po tayong ginagawa. Pinagkakasya lang po natin yung ating oras sa mga gawain. Kumbaga hinati-hati natin mga ka-agri. So mas priority kasi natin pakainin muna sila. And yung mga ginagawa din natin sa bahay. And marami kasi tayong ginagawa mga ka-agri kaya hindi tayo makapag-focus sa isang gawain lang. And ayun, sana ngayong taon is makapagparami tayo mga ka-agri. And ayon sa aking nalaman-laman din mga ka-agri sa ating karanasan is kung sakaling mga anak pala itong mga ka-agri, itong native na baboy natin ngayong April,
after 45 days pala mga ka-agri is pwede na natin siyang pasampahan. And kung maging successful mga ka-agri yung sampa is manganganak na naman siya after 3 months and pwedeng pasampahan mga ka-agri ulit. And ayun, basta yun na yun mga ka-agri. Hindi na natin papatagalin yung video kasi medyo mahaba-haba na rin. And ayun, medyo may mas positive tayo ngayong taon mga ka-agri dahil nga nung last year is hindi pa tayo masyadong sanay sa pag-aalaga ng native na baboy. Kaya hindi pa natin alam yung mga pasikot-sikot nung una. Pero sabi ko nga dahil nga sa na-experience natin last year is may kaalaman tayo ngayon. Kaya siguro mas marami yung mapoproduce natin ngayong taon mga ka-agri.